Kim Chiu, itinuloy ang kaso laban sa kapatid sa kabila ng masakit na alitan sa pamilya. Ano ang maaaring magtulak sa isang tao na magsampa ng kaso laban sa sarili nilang kapatid? Isa lamang ba itong hindi pagkakaunawaan o may nangyari ba sa likod ng mga eksena na lubos na nagpabago sa lahat? Nang marami ang naniniwala na naayos na ang isyu dahil sa isang lumang panayam, isang nakakagulat na paglilinaw mula sa Star Magic ang nagsiwalat na malayo pa sa katapusan ang tunay na kwento. Ngayong gabi, tutuklasin natin ang mga pinakabagong pangyayari kaugnay ng emosyonal na legal na laban ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini Chiu, at kung bakit sinabi ng aktres na ito ang isa sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Abangan hanggang sa huli dahil ang mga salita mismo ni Kim ay nagpapakita kung gaano kasakit ang naging kabanatang ito. Kumusta sa lahat at maligayang pagbabalik sa Star Pulse. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at bigyan ng thumbs up ang video na ito para sa mas maraming beripikadong balita sa entertainment sa Pilipinas at mga update sa mga celebrity. Tara, ating talakayin ang isa sa mga pinakapinag-usapang kwento sa entertainment ngayon. Viral na kalituhan. Kamakailan ay binaha ang internet ng mga clip mula sa isang panayam noong 2023 na nagtatampok kay Kim Chiu na tinatalakay ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Maraming manonood ang nag-akala na ang mga pahayag na iyon ay sumasalamin sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng magkapatid. Ngunit ayon sa Star Magic, ang palagay na iyon ay hindi natumpak. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas noong Huwebes, nilinaw ng talent management agency ng Lia Sibil na habang ang mga pahayag ni Kim noong 2023 ay totoo noong panahong iyon, hindi na nito kinakatawan ang mga pangyayari ngayon. Ang paglilinaw na iyon ay agad na nagdulot ng mga bagong tanong sa mga tagahanga. Ano ang nagbago? Bakit biglang magsasagawa ng legal na aksyon si Kim pagkatapos ng maraming taon na pagpapakitang malapit sa kanyang kapatid? Ang sagot, ayon sa Star Magic, ay nasa impormasyong lumabas kalaunan. Iyan ibinahayag ng Star Magic. Ipinaliwanag ng Star Magic na natuklasan ni Kim ang mahahalagang impormasyon noong 2025. Dahil sa mga bagong natuklasang katotohanan ito, nagpasya ang aktres na magsampa ng kasong kriminal laban kay Kambini Chiu. Binigyang diin ng ahensya na ang kaso ay nakabinbin na ngayon sa mga kinaukulang otoridad. Higit sa lahat, ipinahayag ng Star Magic na nananatiling matatag si Kim sa pagtupad sa prosesong legal. Ayon sa pahayag, nais ni Kim na maitatag ang katotohanan, mapanagot ang mga responsableng partido, at maibigay ang hustisya. Binigyang diin din ng ahensya na ang paglilinaw ay inilabas lamang upang ipaliwanag ang takbo ng mga pangyayari at maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan na dulot ng mga lumang panayam na kumakalat ngayon online. Ang pagbubunyag na ito ay lubos na nagpabago sa pananaw ng publiko. Ang pinaniniwalaan ng marami noong una na isang lumang hindi pagkakaunawaan ng pamilya ay naging isang aktibong legal na usapin na ngayon. Iyon ay reklamong kriminal. Ilang buwan bago nito, opisyal na nagsampa si Kim ng kasong kriminal para sa qualified theft sa tanggapan ng Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Sinamahan siya ng kanyang legal team, kabilang ang mga abogado na sina Xelen Dolor at Archer Nargregana. Ang kanyang sinumpaang pahayag at mga sumusuportang dokumento ay formal na isinumite bilang bahagi ng reklamo. Kinumpirma ni Attorney Dolor na ang reklamo ay may kinalaman sa umano'y mga pagkakaiba sa pananalapi na may kaugnayan sa isa sa mga negosyo ni Kim. Bagamat tumanggi ang mga abogado na tukuyin sa publiko ang negosyo, maraming tagahanga ang nag-isip-isip batay sa mga dating kilalang negosyo ni Kim. Ipinaliwanag din ng legal team na ang reklamo ay tungkol sa kasalukuyang taon ng pananalapi at sila Kambini ay naiulat na bahagi ng pamamahala ng negosyong sangkot. Sa kabila ng kuryosidad ng publiko, nanatiling maingat ang mga abogado ni Kim na huwag ibunyag ang karagdagang mga detalye habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso. Pagtatangkad na ayusin yan problema. Marahil ang pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito ay ang legal na aksyon ay naiulat na hindi ang unang opsyon. Ayon sa legal counsel ni Kim, ilang pagtatangka ang ginawa upang lutasin ang isyu ng pribado. May mga pagpupulong. May mga pag-uusap. Iniulat na nakipag-ugnayan ang mga abogado. Sinubukan din ng mga miyembro ng pamilya na makipag-usap. Sa kasamaang palad, ang mga pagsisikap na iyon ay hindi nagresulta sa isang resolusyon.
Inilarawan ni Attorney Dolor ang desisyon ni Kim bilang napakahirap. Ipinaliwanag niya na ang pagsasampa ng reklamo ay dumating lamang pagkatapos ng mga buwan ng panloob na pagsusuri at hindi matagumpay na mga pagtatangka na lutasin ang bagay ng pribado. Ang detalyeng ito ay nakaantig sa maraming tagahanga na nakakaintindi kung gaano kasakit ang mga legal na hindi pagkakasundo kapag ang mga miyembro ng pamilya ay sangkot. Pahayag Inay. Si Kim mismo ay naglabas kalaunan ng isang taos-pusong pahayag sa publiko. Inamin niya na ang paglalabas ng pahayag ay may mabigat na puso. Ipinaliwanag ng aktres na pagkatapos ng ilang buwan ng maingat na pagninilay, ginawa niya ang inilarawan niya bilang isa sa pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Ayon kay Kim, natuklasan ang mga makabuluhang pagkakaiba sa pananalapi sa loob ng kanyang mga operasyon sa negosyo. Sinabi niya na ang malalaking halaga na may kaugnayan sa mga ari-arian ng kanyang negosyo ay natagpuang nawawala. Binigyang diin ni Kim na itinayo niya ang kanyang mga negosyo sa pamamagitan ng mga taon ng pagsusumikap, tiwala, at pagmamahal. Dahil sa natuklasan, naniwala siyang kinakailangan ang formal na aksyong legal. Ipinaliwanag niya na ang kanyang desisyon ay hindi lamang naglalayong protektahan ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kabuhayan ng mga empleyadong umaasa sa negosyo. Dagdag pa ni Kim na ito ay naging isang pribadong usapin ng pamilya at isang patuloy na prosesong legal. Humingi siya sa publiko ng pangunawa at respeto habang ang kanyang pamilya ay dumaranas ng mahirap na panahong ito. Yan ay kanyang mensahe ng pananagutan. Isang mensahe ang namukod tangi sa buong pahayag ni Kim. Transparency. Responsibilidad. Pananagutan. Sinabi niya na nais niyang protektahan hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang integridad ng lahat ng kanyang pinaghirapan na maitayo. Nagpahayag din si Kim ng pag-asa na sa pamamagitan ng wastong mga legal na channel, ang pagiging patas at kalinawan ay kalaunan ay mananaig. Sa kabila ng emosyonal na pasanin, nangako siyang mananatili siyang nakatuon sa kanyang trabaho, sa kanyang mga taga-suporta, at sa patuloy na paglago ng kanyang mga negosyo. Sinabi rin niya na patuloy siyang nananalangin para sa paggaling at resolusyon para sa lahat ng kasangkot. Sandali ng emosyonal. Nang maikling tanungin ng mga reporter si Kim kung paano niya hinaharap ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid, 2 salita lamang ang isinagot niya. Sobrang bigat. Ang mga simpleng salitang iyon ay marahil higit na nakapagsabi kaysa sa anumang mahabang paliwanag. Masasalamin nito ang emosyonal na bigat ng pagbabalanse ng mga relasyon sa pamilya, mga responsibilidad sa negosyo, at mga legal na obligasyon ng sabay-sabay. Sa ngayon, ang reklamo ng kwalipikadong pagnanakaw ay nananatiling nakabinbin sa mga kinaukulang otoridad at walang korte ang nagpasya sa mga paratang. Nagpapatuloy ang prosesong legal at lahat ng partido ay may karapatan sa angkop na proseso sa ilalim ng batas. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamalapit na relasyon sa pamilya ay maaaring maharap sa malalaking hamon, lalo na kapag ang negosyo at tiwala ay magkaugnay. Maraming tagahanga ang patuloy na nagpapahayag ng suporta kay Kim habang umaasa rin na, sa paglipas ng panahon, darating ang paggaling at kalinawan para sa lahat ng kasangkot. Habang umuunlad ang kwentong ito, patuloy kaming magbibigay ng mga update batay sa napatunayang impormasyon mula sa mga opisyal na mapagkukunan. Ano ang iyong mga saloobin sa nakakasakit na alitan ng pamilya na ito? Naniniwala ka ba na tama ang desisyon ni Kim sa pamamagitan ng pagsunod sa prosesong legal? Ibahagi ang iyong magalang na opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong sa iyo ang update na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Star Pulse E, at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita tungkol sa showbiz at mga celebrity updates. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.